Muli na namang nakaranas ng malakas na lindol, partikular po dyan sa Davao Region at mga karatig lalawigan kaninang umaga. Ay po sa FIVOX, ang paggalaw ng Philippine Trench po ang nagdulot ng malakas na lindol na yan sa Davao Oriental at wala po itong kaugnayan sa Bogo Bay Fault sa Cebu. Sa kabila nito, aminado ang FIVOX na kulang ang kanilang pondo para sa karagdagang seismic monitoring station para mas malawak pa ang kanilang operasyon. Vic Sumintak sa balita. Tago! Kinumpirma ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng paggalaw muli ng Philippine Trench. Ang nagdulot ng 7.4 magnitude na lindol ng epicenter ay sa karagatang bahagi ng Manay, Davao Oriental kaninang pasado alas 9 ng umaga. Itong inihayag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol sa isang press conference ilang oras matapos maganap ang paglindol sa Davao Oriental. Yung gumalaw is the Philippine Trench and it's magnitude 7.4. It's 43 kilometers north, 87 east of Manay in Davao Oriental. That's the epicenter. Sinabi ni Bacolcol na inalis na rin ang tsunami warning kaninang pasado alauna ng hapon na ipinalabas kaninang pasado alas 9 ng umaga. Ayon kay Bacolcol, umabot lamang sa 30 cm ang taas ng alon sa dagat na kinaganapan ng lindol at karatig lalawigan na hindi maituturing na destructive kaya inalis na ang tsunami warning. Nilabas natin yan at 9:43 right after nung nagkaroon po tayo ng paglindol. Ang sinabi natin dun sa tsunami warning natin, based on our simulation, pwede magkaroon ng more than a meter tsunami waves. And the tsunami waves would arrive between 9:43 to 11:43. Umabot ng 30 centimeters yung tsunami waves. So we don't consider it as destructive, kaya after 2 hours of the end time, which is 11:43, 1:43, kinansela natin. Niliwanag naman ni Bacolcol na hindi magkaugnay ang paggalaw ng Bogo Bay Fault Line sa Cebu na nagdulot ng magnitude 6.9 na lindol at ang paggalaw ng Philippine Trench kaninang umaga. Ang huling paggalaw ng Philippine Trench na nagdulot din ng magnitude 7.4 ay noong December 3, 2023. Walang kinalaman yung paggalaw ng Cebu Bogo Bay Fault dito sa Philippine Trench. Every now and then gumagalaw yan, but yung pinakamalakas na paggalaw niya would be nung December 3, 2023, nagkaroon po 7.4 naman, but on the upper part on the latitude of Surigao. Niliwanag ni Bacolcol sa land area naman ng Manay, Davao Oriental, umabot sa intensity 5 ang magnitude ng lindol na hindi maituturing na destructive dahil ang destructive magnitude ay 6 pataas. Inamin ng PHIVOLCS na kulang ang seismic monitoring stations ng Pilipinas dahil sa ngayon ay mayroon lamang 125 at ang ideal ay 300 seismic monitoring stations sa buong bansa. So far, ang nai-report sa atin is intensity 5. Yun yung maximum intensity. And yung damage naman would start at intensity 6. So, although we're expecting damage, baka mamaya makakuha pa kami ng additional information as to the damage. But right now, when we say intensity 5, that's considered strong but it's not damaging yet. Umaasa naman ang PHIVOLCS na daragdagan ng Kongreso ang budget allocations para sa modernization program ng ahensya. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.